Bilang humahawak ng posisyon sa gobyerno, nakapagtataka na ang kaniyang kabuuang assets ay higit pa sa sweldo ng isang public servant. Saan nanggagaling ang kaniyang mga pera at ari-arian? Sa patuloy na investigasyon ng Senado tungkol sa citizenship ni Bamban Mayor Alice Guo, nalilihis din ang mga senador sa totoong layunin ng mga pagdinig na ito. Ito ay ang malaman ang koneksyon ng alkalde sa illegal na pogo operations sa kanilang lugar na di umano ay pugad ng kriminalidad gaya ng scams, money laundering, human trafficking, illegal detentions, hacking, illegal surveillance at iba pa. Ngunit kamakailan lamang nadiskubre ni David Zhang, isang Chinese insider sa diplomatic at relations issues ng China, ang kaugnayan ng pamilyang Guo sa United Front ng Chinese Communist Party o CCP, partikular ang ama ni Alice Guo na si Angelito Guo. Ayon sa mga nakalap na ebidensya at mga koneksyon ni Alice at Angelito Guo sa kaniyang mga kasosyo sa negosyo, hindi imposibleng sangkot din ang alkalde sa malakihang scam at operasyon ng money laundering sa bansa sa pamamagitan ng Pogo Hubs nito sa Tarlac. Lumalabas din na ang pagtakbo niya sa posisyon ay stratehiya lamang upang didirektang mabahiran ng dumi ang kaniyang mga kamay. Ano ang kaugnayan ng pamilya Guo sa United Front ng CCP? Saan nagmula ang kaduda-dudang yaman at luho ni Alice Guo? Si Alice Guo nga ba ay ang asset ng CCP sa Pilipinas? Yan ang ating aalamin. Kasaysayan ng pamilya Guo. Ang apelidong Guo ay nagmula sa isang bayan sa southern China na tinatawag na Jinjiang na malapit sa Taiwan Strait sa probinsya ng Fujian. Ayon sa Chinese Wikipedia, ang apelidong Guo ay may kasaysayan na umaabot pa sa 700 BC at ang kanilang pamilya ay may mga miyembro sa iba't ibang bahagi ng Southeast Asia kabilang ang Pilipinas. Ang iba't ibang asosasyon tulad ng Hong Kong Chai-gu Clan Association at Philippine Chai Association ay nagpapakita ng malawak na network ng pamilya Guo sa iba't ibang overseas Chinese communities sa Southeast Asia. Ang mga asosasyong ito na bahagi ng United Front ng CCP ay nagpadala ng pagbati kay Alice Guo sa kanyang pag-upo bilang alkalde ng Bamban. Malinaw na ang kaniyang pagkapanalo sa politika sa Pilipinas ay isang clan pride. Ang CCP ay nagbigay ng suporta at benepisyo sa pamilyang Guo na maaaring kabilang ang mga insentibo pang-ekonomiya bilang kapalit ng kanilang serbisyo at pagsunod sa CCP. Koneksyon ng pamilya Guo sa United Front ng CCP. Ang pamilyang Guo ay malalim na kasangkot sa mga operasyon ng United Front ng CCP. Ang United Front ay isang estratehiya ng CCP upang magkaroon ng kontrol at impluwensya sa mga overseas Chinese communities. Sa iba't ibang bansa, ginagamit nila ang mga asosasyon tulad ng mga konektado sa pamilya Guo upang isulong ang mga layunin ng CCP at palakasin ang kanilang kapangyarihan at impluwensya sa mga komunidad na ito. Noong 2018, ang ama ni Alice Guo na si Angelito Guo ay naging honorary advisor para sa Philippine Chai Association na nagpapakita ng kanyang aktibong pakikilahok sa lokal na komunidad ng mga Chino sa Pilipinas. Ayon sa Senado, madalas ding maglakbay pabalik sa China ang ama ni Alice, minsan higit pa sa 3 beses bawat buwan. Ito ay nagdudulot ng hinala tungkol sa tunay na layunin ng mga paglalakbay na ito. Marahil ay upang mag-report sa headquarters ng CCP. Ang CCP o Chinese Communist Party, Partido Komunista ng China, ay ang namumunong partido sa People's Republic of China. Itinatag noong 1921, ang CCP ay naging pangunahing puwersa sa revolusyon sa China at nagtagumpay na makuha ang kapangyarihan noong 1949 matapos ang digmaang sibil ng China na nagresulta sa pagtatatag ng People's Republic of China sa ilalim ng pamumuno ni Mao Zedong. Ang United Front Work Department ay ang mahalagang bahagi ng CCP na may layunin palakasin ang impluwensya ng China sa ibang bansa at isulong ang mga interes nito sa pamamagitan ng pagbuo ng mga alyansa sa mga Chinong nasa ibang bansa at mga dayuhang entidad. Sa isang artikulo, isang event na dinaluhan ng ama ni Alice ang nagpapakita ng kanyang koneksyon sa mga mataas na opisyal ng CCP tulad ni Zhu Fang,
Deputy Director ng Coordination Department ng CCP Liaison Office na isang pangunahing ahensya ng spiya ng CCP. Dumalo rin sa event ang mga iba pang opisyal mula sa Fuan United Associations at iba pang Chinese organizations na kilala sa kanilang mga kaugnayan sa United Front ng CCP. Ang mga ito ay mga ebidensya na nagtuturo sa aktibong pakikilahok ni Alice Guo at ng kaniyang pamilya sa CCP na layuning magtatag ng isang sosyalistang estado na hahantong sa komunismo. Pakikilahok ni Alice Guo sa money laundering. Binigyang paliwanag din ni David Zheng na si Alice Guo ang ginawang mukha sa malaking scam at money laundering operations sa ibang bansa na noon ay natimbog. At sa pagnanais nitong mapalawak ang operasyon sa likod ng kamera, si Alice Guo ay tumakbo sa pagkaalkalde noong 2022 kahit siya ay bagong registered voter pa lamang noong 2021 at walang kahit anong background sa politika. Higit pa sa mga isyong kinakaharap ni Mayor Guo sa kaniyang pagkakakilanlan ay ang kaniyang ugnayan sa ilegal na mga aktibidad sa mga Pogo Hub na nasa likod lamang ng kaniyang munisipyo. Napag-alaman sa Senate hearing noong May 21 na dalawa sa kaniyang mga business partner sa Baofu Land Development Incorporated ay may criminal records. Si Zhang Ruijin, isang Chinese, ay nahatulang guilty nitong Abril lamang para sa largest money laundering case sa Singapore. Samantalang si Bao Yinglin, isang Dominican, ay may criminal charges din sa scam. Mahirap paniwalaan na hindi niya alam, gaya ng kaniyang sinabi sa hearing, ang tungkol sa mga krimen ng kaniyang mga kasosyo sa negosyo. Dahil isang mahalagang aspeto ng paghahanap ng business partners ay ang malinis na background at tunay na mapagkakatiwalaan. Hindi ba siya nanonood ng mga balita kaya wala siyang alam o di kaya'y nagbubulag-bulagan lamang siya? Koneksyon ni Alice Guo sa Pogo. Ang compound development ni Alice Guo sa Pilipinas ay konektado sa scam network ng Pilipinas at sa money laundering scheme ng Singapore. Ngunit iginiit niya na wala siyang koneksyon dito sa paghihimay ng mga impormasyon na pag-alamang dati siyang incorporator ng Baofu Land na nagmamay-ari ng lupain kung saan itinayo ang Hongsheng Gaming Incorporated. Ang Pogo na ito ay dati nang na-raid noong Pebrero 2023 ngunit hindi tumigil ang operasyon ng money laundering at scams dahil pinalitan lamang ito ng pangalan at naging Zone Yuan Technology Incorporated na ni-raid naman ngayong Marso 2024 dahil naman sa mga kaso ng human trafficking at serious illegal detention. Ilan sa mga empleyado nito na siyang involved sa pangsascam at paglilipat ng milyon-milyong pera at assets sa unliquidated at unknown accounts ay nagsampa ng aligasyong physical abuse at torture laban sa Tarlac Pogo. Karamihan sa mga nakita sa raid ay mga Pilipino, iba pang dayuhan at mga Chinese na may hawak na Philippine passports at ID. Kung siya talaga ay mayor at alam niyang may malaking criminal group na nag-o-operate sa kaniyang munisipyo, dalawang rason lamang ang posibleng mabuo. Una, isa siyang incompetent na leader na dapat nang bumaba sa pwesto. At pangalawa, bahagi siya mismo ng operasyon, ngunit siya ang nagbibigay ng proteksyon at permiso na magpatuloy ito dahil ang perang nakukuha rito ang siyang nagsusuporta sa kaniyang luho, bagay na hindi magagawang tapatan ng kinikita sa kaniyang babuyan at sa embroidery business ng kaniyang ama. Ang kanilang kakayahang makakuha ng malaking yaman at luho sa kabila ng hindi sapat na kita mula sa kanilang mga negosyo ay nagpapakita ng kanilang malalim na impluwensya at posibleng pagkakasangkot sa mga iligal na gawain. Siya ay isang simpleng mamamayan na may 16 na sasakyan at milyon-milyong assets. Inigiit ni Guo na siya ay isang ordinaryo at simpleng mamamayan lamang ng Pilipinas. Pero ayon sa kaniyang Statement of Assets and Liabilities o SALN na siya ay may maluhong pamumuhay, may 16 na mga mamahaling sasakyan at iba't ibang properties sa Tarlac. Ilan sa kaniyang mga asset ay ang QJJ Farm at QJJ Residential House kung saan siya ay lumaki, ang QJJ Embroidery Center, 3 pang mga farm at ang Baofu Compound na ni-raid kamakailan lamang dahil sa Pogo operations nito na may kaugnayan sa human trafficking, scams at iba pang iligal na aktibidad. Nang tanungin naman siya ni Karen Davila kung meron siyang luxury McLaren car, pinabulaanan muli ito ni Guo. Pero hindi niya tinanggi na mayroon siyang chopper. Kumakalat din ngayon sa social media ang dati niyang larawan kung saan sa isang event ay nakasuot siya ng mga fashion items
mula sa sikat na brand ng mga damit na Ralph Lauren at isang Bulgari Serpenti Viper necklace na nagkakahalaga ng 11,900,000 pesos. Ang eksaktong worth ng assets ni Guo ay hindi isinapubliko ng Senado, ngunit malinaw na hindi siya isang simpleng tao. Bilang humahawak ng posisyon sa gobyerno, nakapagtataka na ang kaniyang kabuuang assets ay higit pa sa sweldo ng isang public servant. Saan nanggagaling ang kaniyang mga pera at ari-arian? Kung mapatunayan ngang siya ay nagsisinungaling, ano ang karampatang sanksyon sa alkalde? Suspension from office? Deportation? Panahon na kaya na maging istrikto ang ating gobyerno, partikular ang mga ahensya na naglalabas ng citizenship documents sa mga dayuhang ipinanganak sa Pilipinas o sa mga dayuhang nagbabalak kumuha ng Filipino citizenship identifications, passports, birth records, at iba pa. I-comment mo ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating videos. Salamat at God bless!